Magandang gabi po sa bawat isa at sama-sama po tayo magpuri at magbigay parangal sa ating Panginoon ngayong gabing ito. Amen. Nagalak ang puso ko sa presensya mo, Jesus. Sumasamba at pupuri sa kadakilaan mo. Sama-sama ihahayag, sama-sama itatanghal. Awit ng pasasalamat ihahandog sa'yo, Ama. Lubos-lubos na gumabang pag-ibig mong nadarama. Awit ng pasasalamat ihahandog sa'yo, Ama. Lubos-lubos na gumabang pag-ibig mong nadarama. Dalak ang puso ko sa presensya mo, Jesus. Sumasamba at pupuri sa kadakilaan mo. Sama-sama ihahayag, sama-sama itatanghal. Awit ng pasasalamat ihahandog sa'yo, Ama. Lubos-lubos na gumabang pag-ibig mo nadarama. Awit ng pasasalamat ihahandog sa'yo, Ama. Lubos-lubos na gumabang pag-ibig mo nadarama. Jesus, luwalhatiin ka. Dakilang Diyos, Dakilang Diyos, wala nang ang iba. Jesus, luwalhatiin ka. Dakilang Diyos, wala nang ang iba. Jesus, luwalhatiin ka. Dakilang Diyos, wala nang ang iba. Awit ng pasasalamat ihahandog sa'yo, Ama. Lubos-lubos na gumabang pag-ibig mong nadarama. Ang awit ng pasasalamat ihahandog sa'yo, Ama. Lubos-lubos na gumabang pag-ibig mong nadarama. Awit ng pasasalamat ihahandog sa'yo, Ama. Lubos-lubos na gumabang pag-ibig mong nadarama. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. And welcome po ulit sa pag-aaral natin ng Salita ng Diyos. Continuation po sa tinatalakay po natin about praising God in a deeper way. At sama po dito sa mga natalakay natin yung about the 7 ways of praise in Hebrews words. At kung natatandaan nyo po, ano-ano nga po ba yung 7 ways of praise na nakaka-anim na po tayo. Na last Sunday, napag-aralan na po natin o nakasama na po sa sermon ng ating pambuting bishop yung
tungkol po sa halal. Amen. At nung first Friday, Tehila. Tehila. And then, sumunod po doon yung Yada. Next, Toda. And then yung Barak. Zamor. At yung huli po na siya pong pag-aaralan natin sa gabing ito ay yung Shabak. Ano po ba yung ibig sabihin ng Shabak? Bakit ito kasama sa 7 ways of praise? At ano ba yun? Ano bang ginagawa pag sinabing Shabak? Pero bago po tayo tuloy-tuloy sa ating pong pag-aaral, nandiyan po muna ang lahat na tayo po sandaling manalangin. Humingi po tayo ng gabay sa ating Diyos. Tayo po manalangin. Aming Diyos na dakila sa lahat, salamat po sa gabing ito. Sa pagkakataon na muli kami po ay magkasama-sama, bagamat hindi po physically. But we know, O Lord, na kayo po, O Diyos, ang nag-iisa sa amin, Panginoon. Pinaglalapit-lapit mo kami, Panginoon, sa oras na ito. Sa magitan ng iyong dakilang presensya at ng iyong kapangyarihan. Salamat din po sa internet, O Lord, na nagagamit, Panginoon, upang patuloy na maihayag ang iyong salita at maabot, Panginoon, ang iyong mga anak na iyong mabuting balita. Salamat po na tunay nga, Lord, na marami kang kaparaanan, Panginoon, to teach us at abutin kami, Panginoon, upang kami ay palakasin, turuan ang iyong salita. Lord, make us holy, make us worthy to stand before you. At tinisin mo rin po ang aming mga puso, Panginoon. Gawin niyo po itong kagaya ng isang matabang lupa, upang bawat binhin ng salita mo, tarin po sa amin, tapos tutubo, lalago at magbubunga. Pangunahan niyo po kami sa gabing ito. Abutin mo rin po, O Diyos, ang mga kasama ko sa gabing ito. Maabot po sila ng iyong salita at mapagpala. Takipan mo po niyong pangyarihan, mga salita mong ito, upang patuloy kami mapalakas sa aming pananampalataya. Gawin kami ng malawak na karunungan, at lalo higit kami mapalapit sa iyo. Kayo po ang aming tagumpay, kayo po ang aming kalakasan, kayo po ang tanging naming pag-asa. Wala po kami bang tinataas, niluluwalhati at tinadakila, kundi ang tanging pangalan mo lang po, Panginoon. Salamat po, kayo mapapurihan sa gabing ito, kayo po ang mahayag at kayo maluwalhati. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, magandang gabi po muli. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa gabing ito sa pakikinig ng kanyang salita. At kumusta po pala bawat isa? So, salamat po sa Panginoon dahil nagiging maluwag na po tayo ngayon sa naranasan po nating pandemic. Medyo maluwag na po, nasa alert level 3 na po. So, pwede nang makapasyal muli. Di po ba? Yung iba, nakakapasyal-pasyal na, nakakalabas-labas na. Salamat sa Panginoon dahil sa lahat po nang nangyayari, tunay nga na may mabuting ginagawa ang ating Diyos. Amen. At salamat sa gabing ito dahil panibagong aral muli ang ating tatanggapin mula sa ating Diyos. Patungkol nga po ito dun po sa topic na ating pinag-aaralan for the whole month, yung praising God in a deeper way. And of all those 6 Hebrews word, 7 ways of praise, dun po sa mga napag-aralan na po natin, ano po ba dun, o alin po ba dun yung gustong-gusto nyong ginagawa when it comes to worship? Yung po ba yung pagtaas ng kamay? Yung po ba yung pagluhod? Ba? So, alin po doon? Kasi 6 na po yun yung natalakay natin. Amen. At alam ko na in those 6 ways of praise, merong doon na isa na gustong-gusto nating ginagawa. Amen. And I'm so thankful to God dahil po sa topic na ito na pag-aaralan po natin sa gabing ito, na isa po ito sa gustong-gusto ko when it comes to worshiping God. Yun po yung Shabak. So, pwede po ba na sabay-sabay po nating sabihin Shabak? At ano po ba yung Shabak? And before that, basahin po muna natin yung ating main text for the whole month, yung Psalms 145 verse 1 to 7. At makikita po natin dito kung paano po nagpupuri si Haring David na sa kabila ng kanyang mga naranasan in those, noong mga panahon na yon,
na nakaranas siya ng matinding pagsubok, pero nakukuha pa rin niya na magpuri at sumamba sa Diyos. Na kahit nag-iisa siya, nasa yungib, diba, nahihirapan, pero way of life na niya, magpuri at sumamba sa ating Diyos na buhay. Amen? So, tingnan natin dito sa Psalms 145, 1-7, kung paano ba nagpuri si Haring David. A song of praise of David. I will exalt you, my God the King. I will praise your name forever and ever. Every day, I will praise you and extol your name forever and ever. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. One generation will commend your works to another. They will tell of your mighty acts. They will speak of the glorious splendor of your majesty, and I will meditate on your wonderful works. They will tell of the power of your awesome works, and I will proclaim your great deeds. They will celebrate your abundant goodness and joyfully sing of your righteousness. So makikita po natin dito how King David worship our God. Amen? How King David declared the goodness, the great mighty things, the awesome work na ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. And through this, makikita natin na pwede natin itong sundan, di ba? Maging halimbawa kung paano ba natin talagang pupurihin ang Diyos. And praising God is just simply telling Him, di po ba, sinasabi natin sa ating Diyos kung gaano siya kadakila, humahanga tayo sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang mga mabuting gawa sa ating buhay. And the same with King David, lagi niya ipinapahayag yung mga kahanga-hanga, kagilagilala, at mabuting bagay na ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Nawa tayo din, di po ba, na bilang mga nakakilala sa ating Diyos, kung talaga pong nakakilala tayo o kilala natin ang ating Panginoon, we can simply worship our God. Diba? Mabilis na lang sa atin na ipahayag, pagsigawan, yung kadakilaan at kung sino ba itong Diyos na ito na ating pinupuri at sinasamba. Amen? So, salamat po sa Panginoon. Tuloy po tayo. In Daniel chapter 4, verse 37, sabi po dito, Now I, Nebuchadnezzar, praise and exalt and glorify the King of heaven. So, nagpuri po si King Nebuchadnezzar. At alam ko na, kilala po natin kung sino si Haring Nebuchadnezzar. Because everything he does is right, and all his ways are just. And those who walk in pride, he is able to humble. So, nasabi po ito ni King Nebuchadnezzar after nung naranasan niya na nawalan siya sa sarili niyang katinuan o sa sariling pag-iisip. So, bakit naranasan to ni King Nebuchadnezzar? Ito yung, pero bago mangyari po ito, nagkaroon muna ng panaginip si Haring Nebuchadnezzar. And during those times, sa Old Testament, sa Book of Daniel, mababasa natin doon yung storya about Nebuchadnezzar. Kung paano naging kadakilang hari si King Nebuchadnezzar. At dahil naging tanyag siya, marami siyang nagawa, kilalang kilala siya. So, tumaas na yung tingin niya sa sarili niya. So, nagpahayag ang Panginoon sa kanya through dreams na isang puno na may dumating na anghel. Yung puno, punong-puno ng bunga, hitik na hitik sa bunga, na nagkakanlong o sumisilong doon, dumadapo doon. May iba't ibang ibon, nagkakanlong doon, sumisilong iba't ibang hayop. At dumating yung isang anghel, pinaputol yung puno, yung mga sanga, yung mga bunga, nilagas, and then tinabo yung mga hayop na nagkakanlong sa kanya. So, ang ibig sabihin ng kanyang panaginip, ipaparanas kay King Nebuchadnezzar na aalisin siya sa trono o pagiging hari
Itataboy siya. Doon siya maninirahan sa gubat kasama ng mga hayop. Kakain siya ng damo. Masisirenohan siya, mahahamugan for 7 years. And one time, after 12 months, yung panaginip niya, nangyari nga yung panaginip na yon. Na habang nandun siya sa bubungan ng palasyo, sa hardin, kinlaim niya sa sarili niya kasi meron kasi siyang sinabi so basahin po natin. Sa Daniel chapter 4. May nangyari kasi na yan, yung sa verse 28, sabi niya, lahat ng itinaganap sa buhay ng Haring Nabucodonosor po, nakalipas ang 12 buwan mula na ipaliwanag ni Daniel ang panaginip. Yan. Minsan siya'y namamasyal sa hardin, sa bubong ng palasyo. Sinabi niya, talagang dakila na ang Babylonia. O, di ba? Sabi niya, ako ang nagtindig nito upang gawing punong lungsod at maging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan. So, inangkin niya na sa sarili niyang kakayahan at karunungan, kaya naging isang sikat at dakila ang Babylonia. At dahil doon, yan, pinarusahan siya ng Panginoon. Amen? So, inalis siya sa trono. Yun, nanirahan siya sa gubat kasama ng mga hayop. Nangainain din siya ng damo. Nawala siya sa sarili niyang katinuan. Pero nung after 7 years, tumingin siya sa langit at kinilala niya ang kadakilan at kapangyarihan ng Diyos. At nung kilalanin niya ang kapangyarihan ng Diyos, nanumbalik yung kanyang katinuan, yung kanyang pag-iisip at napabalik siya sa kanyang trono. So, at that time, nung kilalanin niya ang kapangyarihan ng Diyos, natuto rin siya magpuri sa dakilang Diyos. Yun yung sinabi niya sa Daniel chapter 4 verse 37. Sabi niya, now I, Nebuchadnezzar, praise and exalt and glorify the King of heaven. Amen. Because everything he does is right and all his ways are just. And those who walk in pride, he is able to humble. Nagmalaki kasi siya Amen. Na yung inangkin niya, yung papuri na para sa Diyos. Tinaas niya ang sarili niya sa halip na dapat itaas niya ang Diyos. Amen. So, maging mabala po na ito sa atin. Yung topic nga po natin ngayon sa gabing ito, yung Shabak, yun yung ginawa ni King Nebuchadnezzar. He praised, he exalt, and glorify the King of heaven. Amen. At ano po bang ibig sabihin ng Shabak? Shabak means to shout. Yan, sumigaw. To address in a loud tone. Diba? So, magsalita ka sa malakas na tinig. To command. To triumph. So, yan po yung ibig sabihin ng Shabak. The correct way to pronounce this word is this way. Sabi ng Shabak. Shabak. Ang hirap po, no? Pero, sa biyaya ng Panginoon. So, yun, Shabak. Nang ibig sabihin, to shout, to address in a loud tone, to command, to triumph. So, sa isang simpleng salita, ito po yung pinakamaingay na pagpupuri. Amen? Yung isinisigaw mo, yung kabutihan, sinisigaw mo yung kadakilaan ng Diyos. Diba? When we shout Amen, when we shout Hallelujah, when we shout Glory to God, diba? That is Shabak. Isinisigaw mo kung sino yung Diyos na ating sinasamba at niluluwalhati. Sinasabi mo ito sa malakas na tinig. Diba? Sabi nga to command mag-utos. To triumph, pagtatagumpay. Diba? Na kalimitan, wala naman po na nagtatagumpay na tahimik lang. Kalimitan, sa isang nagtatagumpay, especially, diba, sa mga laro, halimbawa sa basketball, 'di ba? Pag ang isang team nanalo, ay grabing siyawan 'yan. 'Di ba? So, yung Shabak, ito yung pagpupuri na talagang maingay. Bakit maingay? Kasi sinisigaw. 'Di ba? Sumisigaw tayo ng mga papuri at pagsamba sa ating Diyos. Sinisigaw natin kung gaano kadakila, kung gaano makapangyarihan ang ating Diyos. Kaya ito yung pinakamaingay
na pagpupuri. Amen? Na minsan kulang na lang maubos yung ating boses, mapatid na yung mga litid natin sa leeg kasi sigaw. Di po ba pag tayo nagkakapuspusan, talagang after ng praise and worship, talagang halos maubos na yung ating boses. At nararanasan ko yan during ng mga umaten pa ako ng mga camp dahil nasa praise and worship team po ako. Bago matapos ang camp, wala na akong boses. Kasi grabe, di po ba? Pag yung talagang puspos ka, tapos ramdam na ramdam mo yung presensya ng Panginoon, hindi mo talaga mapigil na hindi mo ipagsigawan yung kabutihan ng Panginoon. You shout in praise, you shout in worship. You shout with joy. Amen? Yun, dahil sa kagalakan, talagang sumisigaw ka. Pinagsisigawan mo. Amen? So, that is Shabak. So, una, yung to shout, na sabi nga po sa Psalms 47 verse 1, kami dyan, o clap your hands, o ye people, shout, o Shabak, unto God with a voice of triumph. Amen? Na binibigay mo yung buong lakas ng tinig mo. Amen? Na yung walang pagpipigil, talagang dahil sa kabutihan ng Diyos, ganun na lang kung pagsigawan mo yung kabutihan at mga papuri para sa ating Diyos. Kanya, o clap your hands, or you people, o shout, sumigaw. Diba? Pag sinabing shout, talagang buong lakas yan. Buong tinig, sisigaw. Wala naman pong sumisigaw na mahina. Pag sinabing shout, talagang malakas po talaga yan. Minsan nga nakakabingi pa eh. Amen? So, pinagsisigawan. O malakas yung tinig sa pagpupuri sa Diyos. That's what Shabak is. That's what it means when we shout unto God. Amen? So, pag tayo sumisigaw para sa ating Diyos, yun po yung Shabak. Hindi porket sumigaw ka ng kung ano-ano, kung kani-kanino, Shabak na po, hindi po. Yung Shabak, ito yung pagsigaw para sa Panginoon. Pagsigaw ng papuri o pagluwalhati sa ating Diyos. And that's exactly what Shabak is. Next, to address in a loud tone. Ano pong ibig sabihin yan? In Psalms 145 verse 4, sabi diyan, one generation shall praise, Shabak, in Hebrew's word, thy works to another, and shall declare thy mighty acts. So, isa rin po sa paraan ng sinasabing Shabak, sabi niya, you shall praise, yung pagpupuri. Shall praise thy works to another. And tuloy po natin, Psalms 145, verse 6 to 7. All men shall speak of the might of thy terrible acts, and I will declare thy greatness. They shall abundantly utter the memory of thy great goodness, and shall sing of thy righteousness. So, bigyan pansin po natin itong mga in-underline words ko dyan na ibig sabihin ng Shabak. Una, yung shall praise. So, pupurihin. Pangalawa, shall declare. So, ipapahayag yung mga mighty acts ni Lord. So, sa ating pagpupuri, ating ipapahayag yung mga dakilang gawa ng ating Panginoon. Amen? And men shall speak. So, ipapahayag mo, sasabihin mo, of the might of thy terrible acts, o yung mga ginawa, yung mga kagilagilaglas, yung mga dakila na ginawa ng Panginoon. And I will declare thy greatness. So, ipapahayag, and they shall abundantly utter. Diba? Talagang sasabihin mo, ipapahayag mo, the memory of thy great goodness, and shall sing of thy righteousness. Shall sing. Ibig sabihin, maging hindi lang sa pagsasalita, hindi lang sa pagpapahayag, hindi lang sa pagsasabi, maging sa ating pag-awit. We will going to declare, we will going to speak, we will going to utter the greatness and the terrible acts of our Lord. So, saan po natin ito nagagawa? Itong Shabak na ito na kung saan ipinapahayag natin, idinideklara
sinasalita yung mga mabubuti o kagilagilalas na bagay na ginagawa ng ating Panginoon. Saan po yun? So, sabi dito, Shabak is to loudly give adoration, to give in the form of testimony. Amen? So, ang Shabak pala, kasama pala doon na pag tayo nagpapahayag na yung pag nagte-testify tayo about the goodness of our God. Kaya nga po, pag during our gathering, our fellowship, hindi po ba nagkakaroon tayo ng mga testimony. So, isa din po yung Shabak. We are declaring, we utter, po ba? Pinapahayag natin yung kabutihan ng Panginoon. Amen? We say it in a loud voice. Sabi nga, to address in a loud tone. Di po ba? Kaya dapat pag nagte-testify tayo, talagang loud and clear. Amen? Nasiguraduhin po natin na talagang naiintindihan tayo ng mga pinagpapahayagan natin. When we testify our God, dapat maliwanag yung ating pananalita. Amen? Let us make it clear, audible, na talagang maiintindihan tayo. Naiintindihan tayo ng mga nakikinig sa atin. Amen? Pagsigawan natin, ipahayag natin yung mga kabutihan na ginagawa sa atin ng ating Panginoon. And that is Shabak. Hindi lang po tayo basta sisigaw. Amen? So, sa ating pagsigaw, kasama po doon yung pagpapahayag, kabutihan ng ating Diyos. Amen? So, Shabak, yun. Pagtitestify. Form of testimony. Shabak is a holy roar of praise. Yan. Yung banal. Diba? Holy roar. Anong ibig sabihin ng holy roar? Yung mga pagpapahayag ng kabanalan. Diba? Holy roar of praise. It is not self-contained. So, when we are making Shabak, so, ibig sabihin, pag nagte-testify tayo, we're making a holy roar of praise. Hindi dapat daw po ito self-contained. Ano ibig sabihin nun? Na, pag nagpapahayag ka, hindi ikaw. Diba? Ipapahayag natin yung ginawa ni Lord sa buhay natin, hindi yung tayo. Diba? Dapat ang naitataas, ang naluluwalhati ay ang ating Diyos. So, hindi dapat ito self-contained. Not just for a particular person in a particular space. So, sa Shabak, we are testifying about God. Amen? It is self-centered. Nakatuon dapat ito lagi kay Lord. Hindi self-contained. Diba? So, wala tayong ibang ipapahayag, itataas, luluwalhatiin, pararangalan, kundi ang ating Diyos. It's for the purpose of passing on the faith from one generation to the next. Yung po pala yun, kaya nga po may Shabak. Bakit we are testifying? We are giving testimony. Ito po ay para ipasa yung ating pananampalataya sa mga susunod na henerasyon. Amen. Kaya may mga testimony para malaman ng mga bagong mananampalataya, malaman ng mga kabataan, ng mga susunod sa atin about the goodness, about the greatness of our God. And that is Shabak. Giving testimony about the goodness of God. So, the next generation, sabi, it's for the purpose of passing on the faith from one generation to the next. The next generation, the future church, is waiting for the sound of Shabak. So, marami po nag-aantay. Amen? So, dapat we need to pass on to the next generation, to the young generation, yung ating pagpapahayag. The true Shabak na ipapasa natin yung pananampalataya natin. Amen? Na ipapasa natin yung kung gaano natin kakilala, kung gaano natin nararanasan ang Diyos sa buhay po natin. Amen? So, nakakatuwa, no? Akala natin ganun lang na, may testimony dahil part of the worship service. Yung pala, kasama pala talaga yun sa 7 ways of praise. Amen? Hindi lang basta pag-awit, hindi lang basta pagtugtog, hindi lang basta pagsayaw. Amen? So, kasama po yun yung giving testimony.
testimony. Amen? You are shouting for Jesus. You are making a holy roar of praise for the Lord. Na sa pagsigaw mo, pinapahayag mo yung kabutihan ng Diyos, pinapahayag natin kung sino ba itong Diyos nating sinasamba at pinaglilingkuran. Amen? So, maliwanag po. Next, to command. In Isaiah chapter 12 verse 6, ano po ang sabi dyan? Cry out and shout. So, shabak. So, inuutusan po tayo to cry out. Diba? Kaya, wag po tayo magtaka na talagang mayroong mga Kristiyano na gano'n na lang umatungal kay Lord. Gano'n lang kaingay pagdating sa pagsamba kay Lord. So, shabak din po yun. But it's a holy roar. Amen? Umaatungal ka, pero yung pag-atungal mo, that is a way of worshiping your God. Kasi hindi mo makontain eh. Hindi po ba? Pag hindi talaga natin makontain yung presensya ng Panginoon, talagang you want to shout, you want to, you want to jump, you want to kneel down, you want to raise your hand. So, yan po yung mga pagpupuri sa ating Panginoon. At sa Shabbat, you cry out and you shout. Though inhabitants of Zion, for great is the Holy One of Israel in the midst of thee. So, sa Shabbat, ito yung crying out. Tagang umaatungal ka. So, talagang pinagsisigawan mo yung mga papuri at pagsamba sa Panginoon. And then, next yung to triumph. In Psalms 47 verse 1, sabi po dyan, O clap your hands, all you people. Shout. Ayan naman po, yung Shabbat. Unto God with the voice of triumph. So, voice of triumph. So, isa pa po sa Shabbat ay yung pagsigaw dahil bunga ng pagtatagumpay. Amen? And the same with the Israelites nung pong nakatawid sila ng Red Sea, nung hinawi yung dagat, nakatawid sila sa patag na lupa. Magkabila ay yung tubig na hinati. So, after nun, is a big victory. Po ba? Dahil on that time, hinahabol sila ng mga Egyptians. At bilang ang naging paraan ng Diyos para mailigtas yung mga Israelites, ay sa pamagitan ng paghawi ng dagat. So, after nilang makatawid, nagpuri sila. Diba? Kasi, yun yung pagpapakita ng kadakilaan ng Panginoon. Kung gaano makapangyarihan ang Diyos. That He is able to save His people. Amen? So, tayo po ba? Ano po ba yung sinisigaw natin pag tayo nagtatagumpay? Minsan kasi, pag ano po, diba, yung kagaya ni King Nebuchadnezzar, dahil alam niya, sarili niya, nagtagumpay siya sa pagpapatatag ng Babylonia, yun yung nasabi niya, na inangkin niya yung glory na dapat sa Panginoon. And minsan, siguro po, diba, minsan nasasabi natin, wow, ang galing ko. Minsan, hindi maiwasan na pag tayo nagtatagumpay, naaangkin natin yung glory na dapat ay sa Panginoon. So, ito po isang pagtatawid na ng Panginoon sa atin na pag tayo nagtagumpay, agad-agad, let's bring back the glory unto our God. Dahil kung wala ang Diyos, we are nothing. Amen? So, sa Shabbat, yan. We shout unto God with the voice of triumph. Na yung sigaw ng pagtatagumpay. Na sa ating pagtatagumpay, sinisigaw natin yung kadakila at kapangyarihan ng Diyos. Dahil kaya tayo nagtagumpay, it's because of the mighty work of God. Amen? Dahil sa dakilang tulong ng ating Diyos. Amen? Sa lahat ng ating naaabot, sa lahat ng tagumpay na ating nakakamtan, si Lord po talaga ang lahat ang dahilan nun. Amen? So let us worship God. Let us give back all the glory unto God sa ating mga pananagumpay. Amen? Isipin natin na lagi ang lahat, ang dahilan ng lahat, ay ang ating Diyos. In Psalms 118 verse 15, sabi po dyan, shouts of joy and victory resound in the tents of
the righteous. The Lord's right hand has done mighty things. So, ito daw po yung laging dapat naririnig sa mga matuwid. Yung shouts of joy and victory. Amen. So, tayo po ba ay laging nananagumpay? Ito po ba yung laging napapakinggan sa atin ng mga tao na tayo ay victorious? Po ba? In this pandemic time. Paano po ba tayo na sumigaw ng pananagumpay? Amen. Sa totoo lang naman po, nagtagumpay po tayo. Dahil hanggang ngayon, po ba, nakatayo pa rin tayo and it's a victory. Amen. Na sa loob ng mahigit na isang taon, po ba? Naging isang matinding pagsubok po sa lahat yung mga naranasan natin during this pandemic time. Pero sabi nga ni Lord, lagi niya tayong sinasama sa parada ng tagumpay. Amen. So dapat ang naririnig po sa atin yung shouts of joy and victory. Na tayo bilang mga anak ng Diyos, lagi po tayong nagtatagumpay. Amen. We are more than conquerors. We are victorious. Sinasama tayo lagi ni Lord sa parada ng tagumpay. In Psalms 117 verse 1, sabi diyan, "O praise the Lord, all you nations. Praise Him, all you people." Yun din po yung sinasabi sa Romans 15 verse 11. Sabi diyan, "And again, praise the Lord, all you Gentiles, and let all the people extol Him." So, kanina po ina-address ito, yung Shabbat. Ito po, sabi dito, all you nations, all you people, all you Gentile. Amen? Ano po yung pinapagawa sa atin? Sabi dito, "Oh, praise the Lord." Dapat daw nating purihin, sambahin, at luwalhatiin. Sabi dito, "And let all the people extol Him." Amen? Shabbat. We will going to shout, we will going to declare, we will going to utter yung mga papuri at pagsamba para po sa ating Diyos. Kailangan po nating ipahayag with a loud tone kung yung mga mabuti, mga dakilang bagay na ginagawa ng ating Diyos. Amen? So, makita nawa po ang lahat ng ito sa buhay po natin bilang mga mananampalataya at tagasunod ng ating Diyos. Amen? Kaya nga po, praising God in a deeper way. Amen? So, isa po sa deeper way ng pagpapahayag ng pagsamba sa ating Diyos ay yung giving testimony. Amen? Ay pinagsisigawan mo, pinahahayag mo, po ba yung kabutihan, yung kadakilaan, katapatan ng ating Diyos. We are giving testimony. Amen? So, nakikita po sa atin, nababasa po sa ating buhay, at naririnig po sa ating mga labi yung mga kabutihan, kadakilaan ng ating Diyos. Amen? So, salamat po sa Diyos na nawa po, napagpala po tayo ng salita ng Panginoon and about this topic na isa sa 7 ways of praise, Shabbat. Amen? So, salamat po sa Diyos. At inahiyaan ko po na tayo pong lahat ay manalangin bilang pagtatapos po. Aming Diyos na dakila sa lahat, salamat po sa napakagandang aral na ito na ibinigay niyo po sa amin. About Shabbat, Panginoon. One way of giving you praise. Lord, tanim niyo nga po ito sa aming puso, sa aming isip. At gawin niyo nga po kami, Panginoon, na tunay na mananambahan mo, Panginoon. Na hindi lang basta kami aawit, hindi lang basta kami sisigaw, Panginoon. Kundi tunay nga po, O Diyos, na makikita sa aming buhay, Panginoon. Mahahayag sa aming buhay na tunay nga po kami ay tunay na mananambahan mo, Panginoon. That when we open our mouth, when we raise our hands, O God, they will see Jesus, that we are truly your worshiper. At makikita nila sa amin ang iyong kadakilaan at ang iyong kapangyarihan.
Panginoon, salamat po. Tunay nga po ng iyong salita ay buhay, makapangyarihan. At ito po yung patuloy na nagbabago, Panginoon, ng aming buhay. Salamat po that through your words, natututo kami, Panginoon. At lalong higit ka namin nakikilala at nararanasan sa aming buhay. Panginoon, selyuhan mo nga po ng iyong banal na Espiritu ang mga aral na ito na amin pong natutunan mula sa iyo. And I also praying, O Lord, that you extend your mighty hands. Abutin mo po, Panginoon, ang iyong mga anak na nakasama po namin sa gabing ito sa pag-aaral ng iyong salita. Abutin niyo nga po ka ng pangangailangan. Whatever it is, Lord, materially, financially, spiritually, I pray na kayo po umabot sa lahat ng ito, Panginoon. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang iyong mga anak na patuloy na nagnanais na lalong higit na matuto at lumalim ang pagkaunawa sa iyong salita. Salamat po, O Diyos. Sealed everything that we have learned from you and help us, Jesus, na may apply po namin ito sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang buong JSMC, all our pastors, leaders, workers, and members. At ang bawat pagtitipon, Panginoon, pagpalain niyo nga po, O Diyos. We're praying, Lord, for your mighty move, for your mighty acts, O God, and for your holy presence na patuloy na maranasan, Panginoon, kapuspusan ng banal na Espiritu. At Lord, help us, Lord, to apply, Lord, these 7 ways of praise in our life, God. That in every minute, in every seconds of our life, Lord, patuloy ka namin purihin, sambahin, walhatin at nakilain. Salamat po. Magpalain niyo po ang bawat isa. Tapain dalangin, nadakila at mabirang pangalan ay Panginoong Jesus. Amen. So, see you po this coming Sunday. Tuloy-tuloy po ang ating pag-aaral ng salita at Saturday. Every Saturday din po, meron po tayong pag-aaral about the end times sa panguna po ng ating mahal na Bishop Dante Apostol with Pastora Debbie Ann. Na makasama po namin kayo sa patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. It will be a big help po sa bawat isa sa atin na mananampalataya ng ating Panginoon. And let us all invite our loved ones sa ating mga services, Friday, Saturday, Sunday services, even online. Kahit sa online, may-invite po natin sila. Amen. So, salamat po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. To God be the glory. Ito. Amen. Bawat oras, walang hanggan, pagpupugay ang inaalala.
dalangin